Paano kung sasabihin ko sa'yo na yung kati na yan, yung kating hindi ka makatulog, yung paulit-ulit na kati na iniisip mo siguro dahil lang sa tuyo ang balat mo o dahil sa edad na, pwede palang senyales ng isang mas malaking problema sa katawan mo. Nakakatakot pakinggan pero kailangan nating bigyang pansin ito. Ako si Elena Santos at ang buhay ko ay nakatuon sa kalusugan ng ating mga nakatatanda. Ngayong araw, gusto kong bigyan kayo ng babala na sana maraming tao ang nakakaalam. May isang silent danger na maraming tao ang hindi alam. Isang distress signal na pinapadala mismo ng inyong katawan. Isang simpleng kati, kapag patuloy na lumalabas sa tatlong specific na lugar sa katawan, pwede nang maging unang warning sign ng isang seryosong sakit na umuusad ng hindi mo namamalayan. Ngayong araw, ay re-reveal ko sa inyo ang tatlong lugar sa katawan kung saan ang matinding kati ay isang red flag na hindi mo dapat baliwalain, lalo na kung lampas ka na sa 50 o 60 years old. Makinig kayo sa akin dahil ang pag-intindi nito sa tamang oras ay pwedeng maging pagkakaiba ng isang mahabang at malusob na buhay at ng diagnosis na dumating ng napakahuli na. Sa loob ng aking mga taon bilang doktor, nakita ko ang mga kwentong pwede sanang magkaroon ng ibang ending. Mga pasyente na dumarating sa aking klinika na ang kidney damage nila ay halos hindi na pwedeng ayusin o kaya ang liver problems nila ay sobrang advanced na nakaunti na lang ang treatment options. At kapag tiningnan namin ang kanilang medical history, madalas naming makikita ang isang common symptom na binaliwala nila ng ilang buwan, minsan ilang taon pa. Isang kati na hindi nawala kahit anong gawin. Karamihan sa atin ay iniisip na ang kati ay galing sa labas. Kagat ng insekto, allergy sa bagong cream, o kaya ang hikaw ng tela. At maraming beses ganyan niya kasimple ang dahilan. Pero kailangan nating maintindihan na ang ating balat ay parang salami ng nangyayari sa loob ng katawan. Ito ay isang malaking organ na pwedeng mag-reflect ng kalusugan ng ating mas malalim na systems. Kapag ang mga organ na naglilinis ng ating katawan, tulad ng liver at kidneys, ay nagsimula ng bumagsak, hindi lagi sumasakit agad. Minsan, sa halip na obvious pain, nagpapadala sila ng subtle signals. At isa sa pinakakaraniwan ay isang kating walang logical na dahilan sa ibabaw ng bala. Ito ay parang check engine light sa dashboard ng iyong katawan. At ngayong araw, matututunan ninyo kung paano ito basahin. Isipin ninyo ang senaryo na ito dahil nakita ko na ito maraming beses. Isang tao, tawagin natin siyang Mang Jose, 65 years old, nagsimulang makaramdam ng napakasakit na kati sa kanyang mga binti tuwing gabi. Hindi siya makatulog, kinakamot niya hanggang masugatan. Ang kanyang pamilya ay nagsabi, tatay, dahil yan sa edad, tumutuyo ang bala. Maglagay ka ng cream. Si Mang Jose ay sumubok ng isang cream, tapos isa pa, at isa pa. Ginastos niya ang pera sa mga lotion at remedies na walang ginawa. Ang kati ay nandoon pa rin, nakakainis, walang tigil. Ang hindi alam ni Mang Jose at ng kanyang pamilya ay ang kating ito ay walang kinalaman sa tuyo niyang bala. Ito ay isang TLC for help ng kanyang kidneys na bumabagsak ng tahimik. Tumigil na ang maayos na pag-filter ng toxin sa dugo. Ang accumulation ng waste at ang imbalance ng minerals na dulot nito, tulad ng calcium at phosphorus, ay nag-irritate sa nerve endings mula sa loob patungo sa labas. Ang katawan niya ay hindi humihingi ng cream, humihingi ito ng treatment na makakapag-save ng buhay niya. Nang sa wakas ay pumunta siya sa doktor na na-alert dahil sa ibang sintomas tulad ng pamamaga o sobrang pagod, malaki na ang damage. Ang kwentong ito ay paulit-ulit na nangyayari sa liver diseases at maging sa ilang uri ng cancer. Ang problema ay nasasanay tayong tratuhin ang superficial symptom, hindi ang tanungin kung bakit ito nangyayari. At kapag pinag-uusapan natin ang persistent itching sa isang nakatatanda, ang pag-ignore sa root cause ay napakataas na risk. Ang early diagnosis ay napakahalaga. At ang katingyan ay pwedeng maging unang at best opportunity mo para kumilos. Ngayon, pupunta na tayo sa importante. Hindi lahat ng kati ay emergency, pero kapag lumitaw ito ng malakas at patuloy sa tatlong lugar na ito, kailangan mong bigyan ng maximum attention. Unang lugar, ang palad ng kamay at talampakan ng paa. Ang unang lugar na dapat mag-alarm sa iyo ay siguro isa sa pinakakakaiba. Ang palad ng mga kamay at ang talampakan ng mga paa. Kung nakakaramdam ka ng matinding kati, malalim, parang galing sa loob, at lumala pa ito tuwing gabi, yan ay isang malaking red flag.
Sinasabi ko ang isang kati na hindi gumaan kahit kamot-kamutin mo dahil walang problema sa ibabaw. Pwede mong tingnan ang iyong mga kamay at paa at walang makikita, walang rashes, walang bukol, walang tuyo, pero ang sensation ay hindi mapigilan. Ang ganitong uri ng kati, nakilala bilang cholestatic pruritus, ay isang napakahalagang clinical clue na pwedeng tumuturo sa problema sa liver. Ano ba ang nangyayari dito? Ang iyong liver ay ang treatment plant ng iyong katawan. Gumagawa ito ng bile para sa digestion at sa pamamagitan nito inilalabas ang mga waste. Kapag may sakit ang liver o na-block ang ducts nito, ang flow na iyan ay nabibitin. Ang ilang substances na dapat maalis, tulad ng bile salts, ay nag-a-accumulate sa dugo. Ngayon, alam na natin na ito ay isang komplikadong proseso kung saan maraming compounds ang nagtatapos sa pag-irritate sa nerves ng balat. Dahil sa mga dahilang pinag-aaralan pa rin, ang irritation na ito ay lubhang nararamdaman sa palad at talampakan. Gusto kong magbigay ng konkretong halimbawa para mas maintindihan ninyo. May isang pasyente ako dati, tawagin natin siyang Aling Rosa, 62 years old, galing sa Quezon City. Dumating siya sa akin na halos di na makatulog ng 3 buwan. Sabi niya, Dosi, yung mga palad ko at paa ko, parang may kuryente, parang nag-aalab lalo paggabi. Tinignan ko ang kanyang mga kamay, walang makita, malinis, walang sugat, walang pantal. Pero ang sabi niya, parang gusto niyang ikiskis ang kanyang palad sa semento para lang mawala ang kati. Nag-order ako ng liver function tests at nakita namin na ang kanyang bilirubin levels ay tumaas na at ang liver enzymes niya ay abnormal. Further testing revealed na mayroon siyang primary biliary cholangitis, isang kondisyon kung saan ang bile ducts sa liver ay inflamed at damaged. Kung hindi namin ito na-diagnose agad, ang liver damage niya ay pwedeng naging irreversible. Pero dahil na-catch namin ito early, nakagamot kami at ngayon ay kontrolado na ang kanyang kondisyon. Ang kati niya ay unti-unting nawala pagkatapos ng treatment. Kaya ang moral ng kwento, ang kati sa palad at talampakan ay hindi simpleng balat lang, ito ay maaaring liver problem na kailangan ng immediate medical attention. Ang pag-ignore sa senyales na ito ay pwedeng mag-delay sa diagnosis ng underlying liver disease hanggang sa maging advanced stage na ito, tulad ng cirrhosis o liver failure. Kung nararamdaman mo ang hindi maipaliwanag na kati sa kamay at paa, huwag kang pumunta sa pharmacy para sa cream. Magpa-schedule ka ng appointment sa iyong doktor at humingi ng blood test para makita kung paano gumagana ang iyong liver. Kung ang information na ito ay nakakatulong sa inyo at nabubukas ng inyong mata, hinihiling ko ang isang maliit na pabor na napakalaking tulong para ang health message na ito ay maabot ang mas maraming tao. Sandali lang, pindutin ang like button sa video na ito at mag-subscribe. Sa ganitong paraan, hindi kayo makakaligtaan ng ibang warnings na pwedeng mag-alaga sa inyong kalusugan at sa inyong pamilya. Magpatuloy tayo. Pangalawang lugar, ang likod, dibdib at mga binti. Generalized itching. Ang pangalawang uri ng kati ay hindi limitado sa isang lugar lang, pero ang nature nito ay hindi mapagkakamalan. Tinutukoy ko ang generalized itching na pumupunta at umaalis at pwedeng atakihin ang buong katawan mo, pero madalas na nararamdaman ito ng mas malakas sa likod, dibdib at mga binti. Ito ay isang kati na nakakainis na walang tigil. Ito ay pwedeng maging warning sign ng chronic kidney disease, tulad ng kaso ni Mang Jose. Kilala ito bilang uremic pruritus. Kapag ang kidneys, ang ating mga filters, ay nagsisimulang bumagsak, ang urea at ibang waste na normal na lumalabas sa ihi ay nag-a-accumulate sa dugo. Tulad ng sinabi ko, ang accumulation na ito at ang imbalance ng minerals sa katawan ay isa sa pangunahing sanhi ng systemic itching na ito. Ito ay internal problem, hindi sa balat. Sa very advanced at rare cases, pwede pang makita ang isang white powder sa ibabaw ng balat na kilala bilang uremic frost na mga crystals ng urea. Ang pinakadelikado sa chronic kidney disease ay ito ay isang silent killer. Pwede mong mawala ang malaking bahagi ng kidney function mo nang walang clear symptoms hanggang sa lumabas ang mga senyales tulad ng insuportableng kati, pagod, pamamaga o mga cramps. Sa panahong yan, ang damage ay pwedeng maging severe na. Gusto kong ipaliwanag sa inyo kung bakit ang kidneys ay napakahalagang organ at bakit ang failure nito ay napakadelikado. Ang inyong kidneys ay parang washing machine ng dugo. Araw-araw, dumadaan sa kanila ang halos 200 liters ng dugo para linisin.
Ini-filter nila ang toxins, excess water, at waste products, tapos ginagawa nilang urine. Pero hindi lang yan ang ginagawa ng kidneys. Tumutulong din sila sa pag-regulate ng blood pressure, gumagawa ng hormones para sa red blood cells, at nagbabalance ng minerals sa katawan tulad ng potassium, sodium, at calcium. Kaya kapag ang kidneys ay bumagsak, hindi lang ang toxins ang problema, pati na rin ang buong sistema ng katawan ay nag-disrupt. At ang scary part, pwede kang mawala ng 80-70% ng kidney function bago mo maramdaman ang major symptoms. Yan ang dahilan kung bakit tinatawag itong silent killer. Maraming tao ang nagugulat kapag nalaman nilang stage 4 or stage 5 kidney disease na pala sila at ang tanging option na lang ay dialysis o kidney transplant. Pero ang totoo, mayroon ng warning signs bago umabot dyan. At ang persistent itching na ito ay isa sa mga earliest signs. May isa pa akong pasyente, si Mang Berto, 68 years old, taga Davao. Diabetic siya at may high blood pressure, dalawang major risk factors para sa kidney disease. Pero ang akala niya, kaya naman niyang kontrolin, umiinom naman siya ng gamot. Tapos biglang nagsimula ang kati, sa likod niya, sa dibdib, sa braso, sa binti. Akala niya allergy lang, pero kahit anong antihistamine, walang effect. Nang nagpa-check up siya sa akin, nakita namin na ang creatinine level niya ay tumaas na at ang estimated glomerular filtration rate o GFR niya na ang measure kung gaano kabilis naglilinis ang kidneys ay bumaba na sa 25%. Ibig sabihin, 75% ng kidney function niya ay wala na. Kung hinintay pa niya ng ilang buwan, pwede na siyang mag-dialysis. Pero dahil na-catch namin ito, nag-adjust kami ng medications niya, strict diet, at close monitoring. Ngayon, stable na ang condition niya at nag-slow down ang progression ng disease. Ang kati niya ay controlled na rin. Kaya please, kung ikaw ay may diabetes, high blood pressure, o family history ng kidney disease at nakakaranas ka ng persistent itching na hindi normal, huwag mo itong baliwalain. Kung ikaw ay may kati sa buong katawan na hindi gumagaling kahit ano, at nararamdaman mo ito ng malalim, lalo na kung mayroon ka rin ng high blood pressure, diabetes, o may kamag-anak na may kidney problems, napakahalagang kumonsulta ka sa doktor. Ang simpleng blood test at urine test ay pwedeng mag-detect ng kidney problem sa tamang oras. Huwag mong hintayin umabot sa punto na kailangan mo na ng dialysis bago ka kumilos. Pangatlong lugar, isang specific na zona na may nunal, mansa, o lesyon na hindi gumagaling. Ang pangatlong lugar ay ang pinakamapanlinlang dahil maliit at localized ito. Sinasabi ko ang persistent itching sa isang punto lang ng iyong katawan. Pwedeng isang nunal na biglang nag-umpisa ng mangati, isang maliit at magaspang na mansa na hindi nawawala o isang maliit na sugat na parang hindi gumagaling at lading na mangati. Marami ang nadidismiss nito, iniisip, siguradong may nahikaw lang o granito lang ito. Pero ang localized itching na ito ay pwedeng maging isa sa unang senyales ng skin cancer, tulad ng basal cell carcinoma o ang mas delikado, ang melanoma. Bakit nangangati? Ang cancer cells, habang lumalaki ng walang kontrol, ay pwedeng mag-release ng substances na nag-irritate sa nerve fibers ng balat sa paligid. Minsan ang kati ay lumalabas pa bago pa maging obvious ang mga pagbabago sa lesyon. Ang sikat na Abst rule, asymmetry, irregular borders, varied color, large diameter, evolution o change, ay susi para ma-detect ang melanoma. Pero dagdag ko pa ang para sa pikazan o itching. Gusto kong pag-usapan ng mas detalyado ang skin cancer dahil ito ay isang bagay na napakaraming Pilipino ang hindi aware. Ang Philippines ay isang tropical country, sobrang init ng araw natin at maraming tao ang exposed sa V-rays araw-araw. Mga farmers, construction workers, fishermen, tricycle drivers, lahat ng gumagawa sa labas. At kahit mga tao na hindi nagtatrabaho sa labas, pero naglalakad lang papunta sa palengke o naghihintay ng jeep, exposed pa rin. Ang AC radiation mula sa araw ay ang number 1 risk factor para sa skin cancer. At ang mas nakakatakot, kahit ang mga tao na may dark skin, tulad ng karamihan sa atin, ay hindi immune sa skin cancer. May misconception na ang dark skin ay protected, pero hindi totoo yan. Mas rare lang, pero pwede pa rin. At minsan, mas delikado pa dahil nadidiagnose agad kasi akala natin safe tayo. Ang melanoma, ang most dangerous type ng skin cancer, ay pwedeng mangyari kahit saan sa katawan,
Kahit sa mga lugar na hindi exposed sa araw, tulad ng soles ng feet o sa pagitan ng mga daliri. May kilala akong pasyente, si Lola Nena, 70 years old, taga Batangas. May maliit siyang itim na nunal sa kanyang braso na matagal na niyang mayroon. Pero isang araw, nagsimula itong mangati. Hindi niya pinansin, akala niya dahil lang sa pawis o alikabok. Pero after 2 months, napansin niyang lumalaki ang nunal at ang kulay nito ay nag-iba na. May parts na brown, may parts na black, may parts na parang reddish. At tuloy-tuloy pa rin ang kati. Nang dalhin niya sa dermatologist, nag-biopsy at confirmed na melanoma. Fortunately, na-catch pa namin ito sa early stage, kaya na-remove surgically at walang spread sa ibang parts ng body. Kung naghintay pa siya ng ilang buwan, pwede nang kumalat sa lymph nodes o sa internal organs at yan ay life-threatening na. Kaya ang lesson dito, kahit maliit lang ang lunal, kahit mukha lang itong walang problema, kung nangangati ito ng persistent, huwag mo itong i-ignore. At bagamat hindi gaanong karaniwan, ang generalized itching na walang malinaw na dahilan ay pwede ring maging reaksyon ng katawan sa internal cancer tulad ng lymphoma. Ang rule dito ay simple. Anumang bagong lesyon sa balat na nangangati, dumudugo, nagbabago ng hugis, o hindi gumagaling sa ilang linggo, ay dapat tingnan ng dermatologist. At kung ang nunal na mayroon ka na ay nagsimulang mangati ng walang dahilan, ito ay senyales para mag-appointment sa doktor ng walang delay. Huwag itong ipagpaliban. Gusto ko ring i-emphasize na ang skin cancer ay highly treatable kapag na-detect early. Ang survival rate para sa early stage melanoma ay almost 100%. Pero kapag advanced na, ang survival rate ay bumababa ng significant. Kaya ang key talaga ay prevention at early detection. Alam kong ang pinag-usapan natin ay nakakabahala. Normal lang na ngayon ay iniisip mo na ang bawat maliit na kati na naramdaman mo kamakailan, inaalala mo mentally ang iyong balat. Naiintindihan ko yan ng perpekto. Ang pakikinig sa mga salitang cancer, kidney failure o liver failure ay nakakatakot. At ito ay isang natural at human reaction. Pero bago magkaroon ng panic, gusto kong huminga kayo ng malalim. Dahil ang susi ay hindi ang mabuhay na may takot, kundi mabuhay na may kaalaman. Sa sandaling ito, bibigyan ko kayo ng tools para ma-differentiate ang simpleng abala mula sa tunay na alarm signal. At ang pinaka-importante, sasabihin ko sa inyo ang exact at simpleng steps na pwede ninyong gawin para alagaan ang inyong kalusugan at magkaroon ng peace of mind. Karamihan ng oras, ang solusyon ay mas simple kaysa sa iniisip ninyo, pero kung alam ninyo kung ano ang hahanapin. Makinig pa rin sa akin dahil ang huling parte na ito ay ang pinaka-importante. Alam kong nag-usap tayo ng mga seryosong bagay, liver failure, kidney failure, at cancer. Ang intention ko ay hindi kayo mabuhay na may takot sa bawat maliit na kati, kundi bigyan kayo ng power na galing sa kaalaman. I-recap natin ng mabilis. Matinding kati sa palad at talampakan, lalo na sa gabi, isipin ang liver. Generalized at desperadong kati sa torso at binti, isipin ang kidneys. Kati sa isang punto lang, sa isang nunal, mansa o lesyon, isipin ang skin cancer. Ngayon huminga tayong malalim. Ang napakaraming kati ay dahil sa benign causes. Ang pinakakaraniwan, lalo na sa mga nakatatanda, ay ang dry skin o xerosis. Sa edad, nawawala ng balat ang kakayahang magritain ng tubig. Ibang karaniwang sanhi ay dermatitis, allergies o stress. Ang mga yan ay normal na gumagaling sa basic care. Gusto kong magbigay sa inyo ng practical checklist para malaman ninyo kung kailan kayo dapat mag-worry at kung kailan hindi. Hindi kayo dapat mag-worry kung ang kati ay lumitaw pagkatapos ninyong gumamit ng bagong sabon, lotion o detergent at nawala naman after few days. Ang kati ay may visible cause tulad ng insect bite, rash o dry patches at responsive sa treatment. Ang kati ay lumitaw during summer o dry season lang at gumaling naman kapag nag-moisturize kayo. Ang kati ay occasional lang, hindi persistent, at hindi nag-interfere sa inyong sleep o daily activities. Dapat kayong mag-worry at magpatingin sa doktor kung ang kati ay persistent, more than 2 weeks, at hindi gumaling kahit anong treatment. Ang kati ay sobrang intense na hindi kayo makatulog at kinakamot ninyo hanggang dumudugo. Ang kati ay walang visible cause, walang rash, walang bite marks, walang dry skin. Ang kati ay localized sa palad ng kamay at talampakan ng paa at mas lumala tuwing gabi.
Ang kati ay generalized all over the body at parang galing sa loob. Ang kati ay nakafocus sa isang lunal, mansa o lesyon na nagbago ng appearance. May kasama pang ibang symptoms tulad ng pagdilaw ng balat o mata, dark urine, light-colored stool, unexplained weight loss, fatigue, fever, night sweats, o swelling ng ankles at legs. Para sa common itching, ang mga payo ay simple. Uminom ng sapat na tubig at least 8 glasses a day. Gumamit ng mild soaps, walang perfume, walang harsh chemicals. Mas okay ang cotton clothes, iwasan ang synthetic fabrics na nakakapag-irritate. At pagkatapos ng ligo, habang basa pa ang balat, mag-apply ng magandang moisturizing cream o lotion. Maraming affordable options sa pharmacy, hanapin lang yung hypoallergenic at fragrance-free. At please, iwasan ang paggamot gamit ang kuko, nasasaktan lang ang balat at pwede pang mag-infection. Mas mabuting diinan ng banayad o mag-apply ng cold compress para mabawasan ang kati. Pwede rin kayong gumamit ng oatmeal baths, proven na effective yan para sa dry itchy skin. Bili lang kayo ng colloidal oatmeal sa pharmacy, ihalo sa tubig ng bathtub at mag-soak ng 15 to 20 minutes. Very soothing yan. At isa pang tip, iwasan ang masyadong mainit na tubig sa pagligo kasi mas lalong nakakatuyo ng balat. Lukewarm water lang. At huwag magligo ng sobrang tagal, 0 to 15 minutes lang ay sapat na. Kung mayroon kayo humidifier sa bahay, gamitin ninyo yan lalo na sa gabi para hindi tumuyo ang air. Dry air ay nagpapalala ng dry skin at itching. At very important, kung may existing conditions kayo tulad ng diabetes o high blood pressure, kailangan ninyong i-manage yan properly. Regular check-ups, take your medications as prescribed, healthy diet, regular exercise. Dahil ang conditions na yan ay major risk factors para sa kidney at liver problems. Pero, at ito ang pinaka-importante sa video na ito, kung ang inyong kati ay iba, kung tumatagal ito ng mahigit 2 linggo, kung napakalakas nito na hindi kayo makatulog, kung hindi ito gumagaling sa basic care, at ito ay susi. Kung kasama nito ang ibang symptoms na nabanggit ko, huwag kayong magdalawang isip. Huwag maghintay, huwag itong isisi lang sa edad. Kumonsulta sa inyong doktor. Ang simpleng blood test ay pwedeng maging pagkakaiba ng pagdetect ng serious problem sa tamang oras, noong tretaboy pa, at ng pagharap sa isang mas komplikadong sitwasyon na pwede sanang naiwasan. Gusto ko ring i-remind sa inyo na ang regular health check-ups ay very important, lalo na para sa mga 50 years old and above. Kahit walang symptoms, magpa-check up kayo at least once a year. Annual physical exam, complete blood count, lipid profile, blood sugar, liver function tests, kidney function tests, lahat yan ay kailangan para malaman ninyo ang status ng inyong kalusugan. Prevention is always better than cure. At ang early detection ay nakakapag-save ng buhay. Maraming kondisyon na pwedeng i-reverse o i-manage effectively kung na-catch early. Pero kung huli na ang diagnosis, limited na ang options. Kaya please, alagaan ang inyong sarili. Makinig sa inyong katawan. Kung may sinasabi ito sa inyo, bigyang pansin. Hindi ito pagiging paranoid, ito ay pagiging responsible sa inyong sariling kalusugan. At huwag kayong mahiya o matakot na magpatingin sa doktor. Mas nakakatakot ang hindi pagpapatingin at pagmalaman na late na. Ang inyong katawan ay nakikipag-usap sa inyo. Matuto kang makinig. Ang kati na ito, na akala mo ay simpleng balat lang, ay pwedeng maging boses ng iyong liver, ng iyong kidneys, ng iyong buong sistema na nagsasabing, tulungan mo ako, may problema. At na yung alam mo na kung ano ang warning signs, mayroon ka ng kapangyarihan na kumilos. Salamat sa pagsama sa akin. Ako si Elena Santos at ang inyong well-being ay aking prioridad. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa mas maraming health tips at warnings na makakatulong sa inyo at sa inyong pamilya. Ingat palagi at sana'y manatiling malusog ang inyong lahat. Makikita ko kayo sa susunod. Hanggang sa muli, alagaan ang inyong kalusugan at makinig sa inyong katawan. Maraming salamat at God bless.